magpatuloy at sabihin ko sa inyo kung anong topic. Ang pag-uusapan muna natin ay kwento ng taong ito. Nakikita niyo yung kanyang larawan? Hindi po yan ako pagtanda ko at hindi din po yan si Pastor Ricky. Ang larawang nakikita po ninyo ay si Alfred Nobel. Ano bang kwento ng taong ito? Si Alfred Nobel po ay yumaman at nakapagpundar ng malaking kaperahan dahil po sa business niya. Ano ba business niya? Siya po ay talagang nagbebenta at nagmamanufacture ng dynamite. Ngayon, baka naiisip nyo ito, nakikita nyo sa likuran ko. 'Di ba? Hindi po yan yung sili na binabalot ng balat ng lumpia, piniprito sa kalin, nilalagyan ng keso, mayonnaise at kung ano-ano pa. Ito po yung mga dinamita. Yan na nakikita nyo sa background. Ito po yung mga bagay na sumasabog, 'di ba? At ginagamit po para sa demolition, para sa dynamite fishing at kung ano-ano pa. At delikado po ito't nakamamatay. Noon pong 1888, anong nangyari? Nabasa po ni Alfred Nobel sa isang dyaryo, okay? Sa obituary na namatay po ang kanyang kapatid pero ang pangalang inilagay ay ang pangalan ni Alfred Nobel. So nakalagay doon ang patay na pangalan, Alfred Nobel. Naisip niya, ha? Syukit na syukit siya. Ano ako to ha? Pero mas lalo po siyang nagulantang dahil ang nilagay pong description doon, ang sabi po doon ay ito, the merchant of death is dead. Tinamaan po siya. Bukod sa hindi po siya ang totoong namatay, medyo napanghinaan siya ng loob dahil kinikilala siya ngayon ng mundo, kinikilala siya ng diaryong yon, ng periodikong yon, bilang tagabenta ng kamatayan. Bakit? Dahil nga po dun sa mga dinamita na minamanufacture niya at pinagkakakitaan po niya. Kaya naman po nabago ang mindset nito ni Alfred Nobel. Gusto niya maalala siya ng mga tao sa ibang dahilan. Kaya po bago siya namatay, he made sure na lahat po ng kanyang mga kayamanan ay mapupunta sa isang foundation. Na foundation po itong mag-a-award sa mga natatanging individual. Ano po ang foundation na ito? Ito po ay ang Nobel Prize. Kilala po natin ang Nobel Prize sa Nobel Peace Prize. Yan po ang very distinct no, na naaalala natin. At itong award po na ito nakikita ninyo, ito ay gawa sa ginto. Okay? At alam niyo po ba na ang isang award, ang isang Nobel Prize Award ay nagkakahalaga po ng 8,000 hanggang 10,000 dolyar. Ganun po kasi totoong ginto po ang mga nilalagay dito. Pero higit sa lahat po, yung honor na nararamdaman ng tao kapag na-appreciate ka na ikaw ay parang bayani. 'Di ba? Meron kang naiambag na mas magandang bagay para mapaganda ang mundo. Yun po ang naging legacy ni Alfred Nobel. Mula po sa paggawa ng mga dinamitang sumasabog, siya po ngayon ay nakilala bilang taong humihirang sa mga taong merong taglay na galing, talino at malasakit. At yan po ang ating pag-uusapan. Ang ating pong topic title ngayong araw na ito ay Conquer Anger. The Dynamite Emotion. Anong naiisip niyo pag naririnig niyo yung salitang dynamite? Ngayon, dahil bagong generation tayo, mga bata pa tayo ngayon, ang naaalala nyo itong boy band na ito, di ba? Dynamite, di ba? Pero hindi po yan ang topic natin. Ang dynamite pong tinutukoy natin ay yung dynamite na sumasabog. Lilinawin ko lamang po sa inyo, mga kapatid. Meron po talagang sakit na aggressive disorder or anger disorder. Ito po ay mental at emotional challenge na ginagamot po sa pamamagitan ng psychotherapy, sa pamamagitan ng behavioral therapy, cognitive behavioral therapy, at may mga gamot pong kasali dito. Alam ko po na hindi ako eksperto pagdating dito sa scientific explanations. Okay? Pero pinagdaraanan po ito ng marami sa atin at gusto nating ipaalala sa inyong lahat. Ginagalang po namin ang mga pinagdadaanan ninyo. Pero nandito po tayo sa simbahan upang linawin na bukod sa medikal, bukod sa scientificong pagpapaliwanag, mayroon din pong espiritual na solusyon ang suliraning ito.
Kaya kung mainitin po ang inyong ulo, huwag po kayong magalit ngayon. Steady lang kayo dyan. Chill lang kayo. Dahil bibigyan ko kayo ng maraming bagay na pwede nyong gamitin. Bakit ako magbibigay ng mga gantong bagay? Dahil ako rin po, dynamite din po ang aking emosyon. Alam nyo, wala namang masama sa emosyon. Sabi nga po ng mga eksperto, ang galit daw ay maganda rin sa katawan. Bakit? Kasi pag nagagalit ka, nagiging clue ang galit na oops, kailangan mo na mag-ingat. Halimbawa po, may mga kamag-anak ba kayo na high blood? May mga kamag-anak po ba kayong may alta presyon o may sakit sa puso? 'Di ba kapag medyo mainit po ang ulo nila, pinapaupo niyo po sila. Maupo ka muna, magpalamig ka muna. Ito ang yelo, ito ang soft drink, ito ang tubig o uminom ka muna. 'Di ba? Kasi gusto natin, pag nararamdaman natin nagagalit na sila, kailangan mag-relax. So magandang bagay rin po kahit papano, no? Pero, ang titignan po natin sa mensaheng ito ay yung toxic anger. Ano ba yung toxic anger? Ito po yung yung emosyong nararamdaman natin na nakakasama sa ibang tao. Nakakasama po ito hindi lamang sa ibang tao, nakakasama ito sa sarili natin. At hindi lamang po sa sarili natin. Kadalasan po nakakasama rin ito sa relasyon natin sa Panginoon. Paano ba natin lulusutan ito? Paano ba natin i-resolve ito? Paano ba natin mapagtatagumpayan? Paano ba natin mako-conquer ang galit sa ating mga puso? Well, kailangan po nating intindihin kung ano talaga ang galit. Diba? Tingnan po inyo ang larawang ito. Parang dinamita. Mayroon pong iba't ibang paraan kung paano sumasabog ang isang dinamita. Minsan po, ang tawag dito ay implosion. Sa loob po, di ba, contained. At ito nga po ginagawa para sa mga demolition. Para masira po ang isang building na kailangan tibagin dahil tatayuan ng panibagong building, di ba? Meron din naman po tayong tinatawag na explosion. Ang explosion po, ito ay medyo hindi kontrolado at talagang maraming naaapektuhan. Pag sumabog ito, malakas to, malawak ang abot nito. Ganito po ang nangyayari sa kapangyarihan ng dinamita. At pagdating po sa galit, ganito rin po ang nangyayari sa atin. Yung iba po sa atin, iniisip natin, pag nagagalit tayo, parang ganito. Di ba? Nagagalit, nagwawala, lahat ng bagay na mahawakan, tinataob. Di ba? Pero hindi po. Meron din pong form ng galit, di ba? Na nasa loob ang kulo. So paano to nangyayari? Kunyari po, kayo ay hindi naman talaga nagwawala. Yung galit po ninyo nasa loob ang kulo. Ano pong nangyayari? Habang kayo po ay nagtitiis, umaangat po ang inyong galit. Wala pong nakakahalata. Di ba? Walang nakakahalata. Kaya ko pa to. Naku, nakakairita talaga to, pero hindi ako magpapahalata. Kaya pa to. Hanggang sa hindi nyo na po napapansin, napupuno na kayo, parang ganito. Tapos magiging na kayong super saiyan. Di ba? Yun po ang mahirap. Akala natin, nakikimkim natin sa loob. Pero ang galit po ay lason. Ang galit po, pwede yang kriminal din yan. Di ba? At traidor yan. Akala mo galit ka sa iba, akala mo napapahirapan mo sila, hindi, ikaw ang nahihirapan. Tingnan po ninyo ang ating main verse para sa mensaheng ito. Manggagaling po tayo sa James 1 chapter 1 verses 19 to 20. Sa Tagalog Bible po ninyo ang pangalang James ay Santiago. At ito po ang kapatid ni Jesus Christ, no, na naging leader doon po sa church in Jerusalem. Ito po ang sinabi niya, "This you know, my beloved brethren." Alam nyo na ito, pero sasabihin ko lamang ito sa inyo para matandaan ninyo. "But everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. For the anger of man does not achieve the righteousness of God." Sa Tagalog po, anong ibig sabihin ng quick to hear? Ang ibig sabihin po niyan ay maging alisto kayo sa pakikinig. Maging mabilis kayong makinig muna kaysa magsalita. Maging maingat kayo sa pagsasalita ninyo. At hindi kayo dapat agad-agad nagagalit. Nakita niyo po yon? Hindi sinabing mali magalit. Pero sinabi,
kailangan you are slow to anger. Hindi ka agad-agad sumasabog. Bakit po? Dahil kailangan pinag-iisipan muna natin yung ating mga emosyon bago natin to ilabas. Kasi pag nilabas nyo na yung emosyon ninyo, wala na pong bawian yan. Hindi ba? Sino ba ang slow to anger? Sino bang halimbawa natin ng slow to anger? Ang halimbawa po natin ay ang Panginoon. Sa Psalm 145 verse 8, sabi dito, "The Lord is gracious and merciful, slow to anger." Diba? Mahaba ang pasensya niya, mahaba po ang oras na ginugugol niya para antayin yung ating tamang response. Hindi agad-agad siyang sumasabog. And great in loving kindness. Ibig sabihin ba nito, hindi nagagalit ang Diyos? Mali po. Nagagalit po ang Diyos. Nagbabasa po ba kayo ng Old Testament? Nakita niyo po ba kung paano burahin ng Panginoon natin ang isang bayan dahil ang bayan pong yun ay punong-puno ng kasalanan? Ang Sodom at Gomora. Nakita niyo rin po ba ang galit ng Panginoon sa kanyang mga tao sa Israel? 'Di ba? Hindi po sila nasunod sa Panginoon, hindi sila loyal sa Panginoon. Kaya ang galit ng Panginoon sa kanila, pagkatapos ko kayong mahalin, pagkatapos ko kayong bigyan ng pagpapala, pagkatapos ko kayong bigyan ng lupain, ganitong isusukli niyo sa akin. Anong nangyari ho sa kanila? Sinakop ho sila, 'di ba, ng mga banyagang bayan sa tabi nila. Nagagalit po ang Diyos. Bakit? Dahil banal ang Diyos. At kung may kasalanan, may karapatan po siyang magalit. Hindi po niya to pwedeng i-deny. Hindi po niya ito pwedeng iwaksi na lang at kalimutan na lang. Di ba? Ito po ang i-embrace ninyo. Ang ating pong Panginoon ay gracious, merciful, and abounding in loving kindness or abounding in love. Ibig sabihin, kaya po niyang magpatawad. Kaya po niyang i-extend yung kanyang pasensya. Yan po ang Panginoon at siya po ang model natin. So kung siya ang model natin, paano nga natin mapagtatagumpayan itong galit na to? Lalo na ngayon, mag-Facebook lang kayo. Diba? Subukan po ninyong umpisahan ang araw niyo sa Facebook. Diba? Mag-scroll po kayo. O di kaya manood kayo ng balita sa Facebook. Yung nakikita po ninyo yung komento ng tao. Makikita niyo po nag-aaway-away yung mga tao dyan. Diba? May kampi kay ganito, may antay ganito, lahat away-away na. Subukan po ninyo magtagal doon ng 1 oras. Kung hindi po mabiyak ang ulo ninyo, hindi po mabiyak ang puso ninyo at hindi kayo mapuno ng galit sa puso. Yan po ang iiwasan natin, mga kapatid. Kaya naman po, pag-uusapan natin, paano natin mapagtatagumpayan ang galit? Gagamitin po natin yung 4 R's. Naalala niyo po yung mga gamot na pinakita ni Pastor Bong sa atin? Di ba? Meron siyang parang gamot na binibigay sa atin. At yung 4 R's na yun, yung realize, root, recalibrate, at recognize. Sa konteksto po ng galit, ito po ang gagawin natin. Sa realize po, didiskubrihin natin kung ano ba talaga ang galit. Saan ba talaga nanggagaling ang galit? Ano ba talaga ang role ng galit sa puso natin? Mali ba to? Tama ba to? Root, huhukayin natin ngayon. Titignan natin saan nanggagaling yung galit na meron tayo sa puso natin. Recalibrate, de-diffuse our anger. Ibig sabihin po, para natin siyang i-unpack, para natin siyang i-dissect, para po natin siyang pag-iiwalayin, para mapag-aralan natin ano yung pwede nating gawin para hindi tayo sumabog. At syempre yung recognize, depend on God's sovereignty. Na ipagpapaubaya mo sa Panginoon dahil siya ang Diyos, hindi naman po tayo ang Diyos eh. Kahit anong galit na meron tayo, at the end of the day, si God ang bahala. Diba? So bakit tayo magpapagod? Bakit tayo magpapagod magalit? Yan po ang isa-isahin natin at mag-uumpisa tayo sa first point natin. Ang first point po natin, realize, discover our anger. Kailangan po nating aminin sa sarili natin na may galit talaga sa mundo. Kailangan po nating aminin sa sarili natin na nagagalit po tayo from time to time. At ito pong galit na to, it can be toxic. Paano ba i-describe ng Biblia ang toxic anger? Silipin po natin ang liham ng Apostle Paul
Doon po sa mga taga-Efeso, sa Ephesians chapter 4 verse 31. Sabi po dito, let all bitterness, wrath, and anger, and clamor, and slander be put away from you along with all malice. Nakikita niyo po yung mga kulay dilaw na salitang yan. Bitterness, wrath, anger, clamor, slander, malice. Para po yung mga dinamitang tabi-tabi. Bitterness ay harshness, acridity, o resentful spirit. Kapag ho kayo, bitter, di ba? Yung bitter na alam po natin, kapag kunyari naghiwalay kayo ng jowa mo, tapos medyo masakit pa sa'yo, bitter ka sa kanya. Pero bitterness can also happen in the family. Bitter ka sa tatay mo, bitter ka sa nanay mo, kaya hindi mo sila marespeto. Bitter po kayo sa asawa ninyo, kaya kahit anong gawin niyang kabutihan, masama palagi ang tingin ninyo kasi may bitterness kayong inaalagaan. Yung wrath naman, ito po ay pagsabog talaga ng inyong puot. Pagsabog ng puot at talagang naaapektuhan po ang maraming tao. Anger, ito po ay impulse. Ano ang ibig sabihin ng impulse? Ibig sabihin, hindi mo siya pinroseso, hindi mo siya pinag-isipan, lumalabas na lang siya kaagad. Diba? Parang watusi yun, di ba? Yung watusi, biglang sumisindi yun. Clamor, ito po yung paninigaw at talagang bulyawan ang tawag dito, di ba? Nangyari na ba yan sa bahay ninyo? Ako maraming beses na po kung nakita yan. Merong clamor sa bahay, kala mo may party, di ba? Hindi. Kami-kami lang yun. Nagsisigawan lang kami. Slander, ito masakit to. Kasi ito po ay blasphemy. Ito po ay abusive language. Sinasabihan mo ng masama yung kapwa mo. Dinudurog mo yung damdamin niya. Mali siya o malis, spite o vicious disposition. Sinisira mo rin ang puri niya. Di ba? Ito pong mga bagay na ito ay toxic talaga. Problema talaga ito. At kung nananalaytay po ito sa buhay natin, nakikita po natin na totoo siya sa buhay natin, kailangan natin ng solusyon. Paano natin ito iintindihin? Well, kailangan po natin i-admit ang katotohanan. Proverbs 14 verse 17 says, a quick-tempered man acts foolishly, and a man of evil devices is hated. Alam niyo po, bago po ako naging active sa pagsunod ko sa Panginoong Diyos, ako po ay talagang mainit ang ulo ko. Sikat po ako sa bahay namin, sikat po ako sa pamilya namin dahil yung pamilya namin maiinitin ang ulo lahat eh. Parang namamana, no? Kasi namomodel sa'yo eh. So ako po mainitin talaga ang ulo ko ever since. Naalala ko po nung college ako, pagsasakay po ako ng MRT, lagi pong mainit ang ulo ko. May mga pagkakataon pong hindi ako pinapapasok ng MRT. Bakit? Dahil inaaway ko po yung gwardiya. Bakit ko po inaway yung gwardiya? Kasi po, di ba, pag college ka, ang dami mong bitbit, studious ako eh. Di ba? Pagpasok ko na ang dami kong bitbit, bubuksan ko lahat ng zipper ng bag ko. So, bubuksan mo lahat yun. Di ba? Pagbukas mo, yung gwardiya, susundutin lang yung bag mo. Tapos na. Hindi ko maalam eh, 'di ba? Wala na nga dapat reklamo 'yun eh. Pero ako, parang naiirita ako na, ha? Sinundot mo lang, binuksan ko lahat, nagpakahirap ako, sagwawala po ako. Buti lang hindi ako nabidyohan. Pero kadalasan po, pinapalabas ako at hindi ako pinapasakay ng MRT. So nagbubus po ako, sa bus nakaupo ako, iniisip ko, nakakairita naman yun, nakakainis naman yun. Tapos naiisip ko, ano kaya iniisip ng mga taong nakakita sa akin? Kasi po kapag tayo ay quick-tempered, mabilis tayong mag-react, medyo malabo ang tingin sa atin ng tao. Kaya nga po sinasabi ng Ecclesiastes, chapter 7 verse 9, sabi dito, do not be eager in your heart to be angry. Huwag kayong ma-excite na magalit. Huwag kayong ma-excite na, eto na, magagalit ako, eto na, gusto ko na ilabas ito. Huwag. Bakit? For anger resides in the bosom of fools. Ano ibig sabihin po diyan? Mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Nako, meron po akong ikikwento sa inyo. Ang kwento pong ito ay tungkol sa dalawang magkapatid. Ito po ay maraming taon nang nakalipas.
Isang bata po, 10 years old, at yung kuya po niya ay 12 years old. Dahil pinamigay po nung nakababatang kapatid yung mga laruan niya para magustuhan siya ng mga kalaro nila, nagalit po yung kanyang kuya. Kaya yung kuya po niya, yun kasi ang paborito, yun kasi ang sikat, yun kasi ang gustong kalaro ng mga tao. So, binibili po niya yung amor ng mga kalaro nila gamit yung laruan na pinamigay niya. At nung nalaman nito nung kuya niya, sinabihan siya nung kuya niya, bawiin mo yun. Kunin mo lahat yun. Diba? Kunin mo ulit lang lahat sa kanila, iuwi mo yan dito. Nalaman po. So, napahiya po yung bunso. Diba? At hindi lang doon natapos yun. Pinagkalat pa ngayon ng kuya niya yung isang nakakahiyang bagay tungkol sa kanya doon sa mga kaibigan. So pakiramdam po nito ni Bunso, talagang sirang-sira na po siya. Hindi ba? Ano pong ginawa niya? Kumuha po siya ng papel. Bata pa di ba? Kumuha po ng papel and then he drew his brother na parang demonyo. At nakita po ito ng nanay niya, napagalitan siya, inisip niyang lumayas, pero naabutan siya, hinila siya pabalik. Bakit ganun na nangyayari? Alam niyo po, higit isang taon po silang hindi nag-usap na magkapatid. Mula noon, pagkatapos nilang, after 1 year, nagbati naman po sila, pero hindi na po sila ulit nag-away. Dahil they were never close again to each other. Lumaki po sila na wala na silang relationship sa isa't isa. At ang daming panahong nasayang dahil hindi po nila napatawad ang isa't isa. Mga kaibigan, wala pong pinipiling edad. Wala pong pinipiling estado sa buhay ang galit. So if you let anger rule you, it will destroy your relationships and rob you of precious memories na sana po ini-enjoy natin ngayon. Wala, gusto nating magalit. Ito po yung mga moments na hindi natin pinag-iisipan. Ito po yung moments of foolishness o kahibangan. Iwasan po natin ito. Susundan po natin ito ng isa pang verse. Sabi po sa Psalm 37 verse 8, cease from anger and forsake wrath. Do not fret. It leads only to evil doing. Kapag po tayo ay nagagalit o kapag tayo po ay may sama ng loob, kapag tayo po ay may mga agam-agam sa puso natin na nakakaapekto sa iba, okay? Ano pong nangyayari? It leads only to evil doing. Mas lalo lamang po tayong nagkakasala, mas lalo lang po tayong nagkakamali, mas lalo lang po nating pinapahirapan ang ating sarili. At totoo po yan, marami pong tao ang makaka-relate niyan. Siguro po ngayon, habang kayo'y nakikinig, nararamdaman nyo na, naku, parang ako yata ito Naku, parang kwento ko yata ito. Naku, wag po kayong mag-alala. Pare-parehas po tayo dito. Okay? Natututo tayo, hayaan natin ang Panginoon na bumago sa ating puso at ma-overpower ng Panginoon yung galit sa ating puso. Kaya nga po, sinabi sa Matthew 5 verse 21. Ang perspective po ng Panginoong Hesukristo ay ito. Sabi niya, you have heard that the ancients were told, you shall not commit murder. And whoever commits murder shall be liable to the court. Sa palagay ko po, habang nagtuturo ang Panginoong Hesukristo, yung mga tao sa paligid niya ay nakikinig at nagsasabi, tama yung sinabi niya. Oo, dapat walang murder, no? Oo. Yan yung mga nagko-commit ng murder, yan dapat sasampahan ng kaso yan. Oo, masama talaga, masama. Oo. Tingnan niyo po kung anong ginawa ni Jesus. Pagkatapos niyang sabihin yon, sinabi niya, but I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. Kung sino mang magsasabing mangmang ka sa kanyang kapwa ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Ano pong ibig sabihin nito? Diba? Kung hindi natin ginagalang yung ating kapwa, kung hindi po tayo nagpapakita ng amor sa kanila, diba? Kung nagalit kayo, kung nainis kayo, nilabas nyo pa yung ganyang masasakit na salita, meron po tayong pananagutan sa Panginoon. Diba? At para po sa Kanya, murder pa rin ito. Diba? Isang pagpatay, isa pong kasalanang matindi. Nakikita nyo po, ang anger
o galit ay delikado. At ito po ay nakakabastos din sa ating Panginoon. Kapag palagi po natin itong dinaramdam, pag inaalagaan natin ito, at wala tayong pakundang, okay lang ako magalit, okay lang ako mainit ang ulo ko. Hindi po. Kailangan makita sa atin ang joy, ang peace. Kailangan makita po sa atin na kaya nating makitungo sa iba ng maayos. Kaya naman po kailangan nating i-diagnose ang ating anger. Pupunta po tayo dun sa pinakailalim, yung root cause, kung bakit po tayo nagagalit. At dito po, kailangan nating sumagot ng dalawang tanong. Ang unang tanong na sasagutin po natin ay ito. Lord, bakit po ako galit? Sabi po sa Psalm 139 verse 23, Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxious thoughts. Para po bagang sinasabi niyo sa Panginoon, Diyos ko, ako po ay inyong siyasatin. Diyos ko, ako po ay alamin po ninyo ang laman ng aking puso't damdamin. Subukin po ninyo ako. Lahat ng mga gusto ko, ninanais ko, kilatisin po ninyo akong mabuti. Gusto ko pong malaman, Panginoon, bakit ako nagagalit? Panginoon, bakit po ako nagagalit? At kailangan tanungin natin yun sa Diyos. Bakit? Kasi kapag tinanong natin sarili natin, bakit ba ako nagagalit? Ang normal pong lalabas dyan, dahilan, di ba? Kasi ginanito ka na ganito. Oo nga, masama nga ginawa niya sa akin. Magagalit na lang ako. Ba? Pero kailangan sa Panginoon tayong magtatanong, Panginoon, lumuluhod po ako sa inyo ngayon at nagtatanong, bakit po ako galit? Pakita niyo po sa akin yung dahilan. Kasi marami pong rason bakit tayo nagagalit. Marami pong rason bakit umiinit ang ating ulo. At magbibigay po ako ng mga halimbawa sa inyo sa mga kwento sa Biblia. Uunahin ko na po itong kwentong ito. Ang kwento ni Haring Saul. Makikita po natin yan sa 1 Samuel chapter 18. Sabi po dito, pagkatapos nilang talunin ng mga Philistines, okay, yung tagumpay ni David, alam niyo naman po yung tagumpay ni David, di ba? Natalo po niya si Goliath. Ito po ang nangyari. It happened as they were coming when David returned from killing the Philistine that the women came out of the cities of Israel singing and dancing to meet King Saul with tambourines, with joy, and with musical instruments. Ano pong sinasabi dito? Pagkatapos ng kanilang tagumpay, naglabasan daw po yung kababaihan ng Israel, meron na silang mga tambourine, meron na silang musical instrument, at sasalubungin daw po nila sino? Si David ba? Hindi, di ba? Ang sabi dito, sasalubungin nila si King Saul, si Saul. Ba? Pagsalubong po nila doon, gusto nilang i-appreciate na nanalo ang koponan ni Haring Saul. Okay. Ngayon, bigla pong itong mga babaeng ito ay kumanta. At ang kanta po nila ay ganito, as they played and said, Saul has slain his thousands and David his 10,000. Isipin nyo parang, Saul has slain his thousands, David his 10,000. Ganyan. Wala naman po silang iniisip na mali, di ba? Hindi naman po nila gustong laitin si Saul. Gusto lamang po nilang sabihin ang katotohanan na mas marami pong napatay si David. Diba? At nakapatay din naman po si Saul. At nanalo naman po sila. Pero ito pong kantang ito, itong lyrics na ito, naku, nag-init po ang ulo ni Haring Saul. Tingnan po ninyo sinabi niya. Sabi po sa Biblia, sa verse 8, Then Saul became very angry. Nagalit po siya. Sabi niya dito, they have ascribed to David 10,000s, but to me they have ascribed thousands. Now what more can he have but the kingdom? Saul looked at David with suspicion from that day on. Ano pong nakikita niyong dahilan? Naiisip niyo ba? Ito po ang dahilan. Ang dahilan po, it is pride. Fried chicken. Fried chicken po mga kapatid. Hindi ko po nilalait yung mga mahilig sa fried chicken, pero para hindi po tayo masaktan masyado, ang tawag ko po dito ay fried chicken. Ibig sabihin, pinagana mo ang pride mo. Pinagana mo na naman ang pride mo.
Pinagana mo ang pride mo kaya ang init ng ulo mo. Di ba? Nakaka-relate po ako dito at sana nakaka-relate din kayo. Bakit po nagkaroon ng pride itong si Haring Saul? Dahil po sa kanyang insecurity, nakumpara po ang kakayanan niya laban sa kakayanan ni David. Nagkaroon po ngayon siya ng pag-iisip na mali. Nalalason po ang kanyang utak at tuwing nakikita niya ngayon si David, ang nakikita niya ay kaaway. Ang nakikita po niya, itong taong to talaga nakawin nito lahat sa akin. Pero bakit mali po ito? Kasi hindi naman po talaga dapat siya magalit kay David. Unahin po ninyong maalala na pagkatapos po niyang gumawa ng kamalian, sinabi po ng Panginoon na iwawaksi niya si Haring Saul at ibibigay niya ang kaharian sa bagong hari na hihirangin niya, a man after his own heart. At yun po ay si David. Pero dahil po may pride si Saul, hanggat sa punto pong ito at after many years after this, talaga pong tiningnan niya si David bilang kanyang kalaban. Totoo po ito pagdating sa kasal o sa mag-asawa, di ba? Kapag po tayong mga tatay, pag wala po kayong money power ang tawag doon, di ba? Pag hindi po masyado malaki ang ambag ninyo sa tahanan, at ang medyo mas maraming kita po ay ang inyong misis, di ba? Karamihan po ng kalalakihan, nako, naapektuhan yung aking authority. Sige, papakita ko na lang yung authority ko na mainit ang aking ulo, na istrikto ako para ako pa rin ang bossing. 'Di ba? Iyan po ay nag-uugat sa pride. Hindi kasi natin matanggap na, alam mo 'yun, mas malaki ang kita niya. 'Di ba? So, kailangan po nating ayusin din yung pride pagdating sa mga tahanan natin, pagdating sa marriages natin, pagdating sa mga relationships natin sa ibang tao. Susunod na taong gusto kong maging halimbawa, ito pong si Naaman. Sa 2 Kings chapter 5 verses 9 to 10, si Naaman po ay siya po ay leader ng army ng Syria o Aram, no? At ito po, meron po siyang ketong. Okay? At narinig po niya na siya po ay pwedeng pagalingin ng propeta mula sa Israel. Kaya po si Naaman po, kasama ang kanyang mga kabayo, ang chariots niya, pumunta po sila dun sa bahay ni Elisha. Naalala niyo po si Elisha? Si Elisha po yung naging kapalit ni Elijah. Katulad po nung preaching nung isang Sunday, di ba? Ito na siya. This is his time to shine. So nilapitan po ni Naaman si Elisha at nagpadala po si Elisha ng messenger sa kanya. Ito ang sinabi niya, "Go and wash in the Jordan 7 times and your flesh will be restored to you and you will be clean." Maganda po ang sinabi, hindi ba? Binigyan po ng solusyon si Naaman para po sa kanyang ketong o kanyang pong leprosy. Pero ano pong naging reaksyon ni Naaman? Tingnan po ninyo ito sa 2 Kings chapter 5 verse 11. Naaman was furious. Galit na naman. Bakit ka na naman galit naman? Bakit ka galit, Naaman? And went away, said, "Behold, I thought he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and wave his hand over the place and cure the leper." Akala niya ang mangyayari is lalabas ang propeta at mamagicin siya, parang Doctor Strange, di ba? Shh, wala na ang ketong. Pinapaligo ako. At hindi lang sa akong pinapaligo sa ilog ng Jordan pa. Di ba? Ito pong ilog na ito ay medyo brown. No, para sa isang leader, nakaka-humiliate na maliligo ako 7 beses doon sa maruming ilog na 'yon. Ano po ang pinanggagalingan ng galit niya? Ang pinanggagalingan po ng galit niya, fried chicken na naman. 'Di ba? Ma-pride ka na naman. Ayaw mo na naman maililigo mo na nga lang ng 7 beses at mawawala 'yan 'di ba? 'Yun po ang problema natin. Nakikita nyo na, yung selfishness tsaka pride natin, medyo nagpe-play po sila ng role pagdating dito sa issue natin on anger. Meron po akong ikikwento sa inyo. At ito pong kwentong to ay kumpisal. Maraming taon nang nakakaraan pero nagtatrabaho na po ako dito sa CCF.
Ako po ay nagpunta sa isang bangko. Okay? Pinarada ko po yung sasakyan ko sa sidewalk. Kasi yung parking spaces po ng bangkong yon ay punuan na. Eh? Bumaba po ako at kumaway ako sa gwardiya. Sabi ko po doon sa gwardiya, okay lang po ba? Sabi ng gwardiya sa akin, okay lang yan, sir. Sabi ko, di pumasok na ako sa bangko. Sabi ko, mabilis lang po ako. Ipaprocess ko lang po ito, mabilis lang po ako. Sige, sir, pasok ako. Okay? Habang pinoproseso ko po yung aking errand sa bangko, ano pong nangyari? Ito pong gwardiya ay sumilip sa loob ng bangko at sinigaw po sa harap ng maraming tao, Sir, yung kotse mo, galawin mo. Kasi matotow yan dan pag hindi mo inalis yan. Sa isip ko po, akala ko ba pumayag ka? Akala ko ba nagkaintindihan na tayo? Pero hindi ko po nagwardyahan ng sarili ko. At pakiramdam ko, napahiya po ako sa harap ng maraming tao. Kaya ano pong ginawa ko? Kinuha ko yung aking mga gamit at pinagalitan ko po yung gwardya. Sinigaw-sigawan ko po yung gwardya, nagdabog po ako, lumabas ako ng bangko, sinabi ko, kasalanan mo to, sinabi mo eh, hindi naman natow yung kotse ko eh. Di ba? Winarningan lang ako na baka matow yung kotse ko. Pero pakiramdam ko, parang napahiya ako, so dinuro-duro ko siya. Sumakay ako ng kotse, galit ako, ay narurot ko yung kotse. At habang umaandar, napatingin ako sa dibdib ko at nakita ko ay suot-suot ko yung ID ko ng CCF. At naisip ko kaagad, naku Lord, alam nila kung saan ako hahanapin. Ako po ay taga CCF. At na-rebuke ako ng Panginoon. Ay, na-rebuke sa akin ng Panginoon, nag-aalala ka? Nag-aalala ka na alam ng taong taga CCF ka? Hindi ka ba dapat mag-alala na nagwala ka doon tapos ikaw ay nagke-claim na Kristiyano ka? Nagwala ka doon tapos ikaw ay nagke-claim na sinusunod mo ko. Na ang kapangyarihan ko ay nasa sa iyo. Lord naman, iniiyak ko po sa kotse habang ako'y bumabalik sa opisina, iniiyak, Lord, pasensya na, napahiya po kayo. Talaga ba? Ikaw ba talaga ang napahiya? Kasi iniiyak mo sa akin, napahiya mo ko. Pero ikaw ang hiyang-hiya. Naisip ko, oo nga no. Hala Lord, hindi ko man lang naisip. Kasi kung naisip ko po na nakikita ng mga tao CCF, nakikita ng mga tao taga-simbahan ito, magtitino ako at hindi ako magre-react. Yan po ay nagturo sa akin ng matinding leksyon na kailangan ko pong pagsikapan na pigilin ang aking emosyon. Hindi dahil nakakahiya para sa akin. Sino ba naman ako? Hindi naman po nila ako makikilala noong mga panahong yon, di ba? Pero higit doon, nababastos ko po ang aking Panginoon. Dahil hindi po ako nagiging mabuting halimbawa ng grasya, ng kapayapaan, ng kakalmahan. Dahil hinahayaan ko po yung emosyon, ang power na magte-take over sa akin. Instead of anger conquering us, we should conquer anger. Pagtatagumpayan po natin ng galit at hindi natin hahayaan ng galit na magpakita na yun ang may kapangyarihan sa atin. Yan po ang paalala ko sa inyo at yan din po ang leksyon sa aking buhay. Ngayon pumunta po tayo sa isa pang lesson sa Bible. Manggagaling naman po tayo sa 2 Chronicles chapter 16. At ang focus natin dito ay si King Asa. Si King Asa of Judah po. Ito po ang nangyari. Lumapit po yung propetang si Hanani kay King Asa at pinagalitan po siya. Sinabi sa kanya, because you have relied on the king of Aram and have not relied on the Lord your God, therefore the army of the king of Aram has escaped out of your hand. Bakit sinasabi ni Hanani ito kay King Asa? Si King Asa po kasi, nangangamba siya na baka matalo sila ng King of Israel. At para hindi sila matalo, ito pong si King Asa ay lumapit sa Syria, sa Aram.
At nakipagkampihan po sila para sandwich nila yung northern part of Israel o yung bansa ng Israel. Okay naman siya, matino naman siyang hari eh. Pero sa puntong ito, hindi niya ito pinag-isipan. Kaya po kinokorek siya ni Hanani. Sinasabi sa kanya ni Hanani, hindi ka sumandal, hindi ka nagtiwala sa iyong Panginoon, kaya simula ngayon, haharap ka sa maraming giyera. May parusang kakabit. Kasi hindi ho siya nagtiwala sa Diyos. Ano pong reaksyon nitong King Asa na ito? Sabi po sa verse 10, Then Asa was angry with the seer. Bakit galit? Di ba? Ikaw na nga yung may ginawang mali, ikaw na nga yung nire-rebuke ng propeta, ikaw pa ngayon ang galit. At galit po siya, he put him in prison, pinakulong pa po niya yung propeta. He was enraged at him for this, and Asa oppressed some of the people. At the same time, meron pa pong collateral damage. Meron pa pong naapekto ang ibang tao dahil sa galit na naramdaman niya. Tandaan po ninyo ito. 35 taon po ang kapayapaan sa kanilang lugar. Nakikipagkampihan po siya sa hari ng Aram upang maging mas malakas po ang kanilang bayan laban dito sa Israel. Anong ini-emphasize nito? Minsan po, ang galit natin, hindi natin pinag-iisipan. Kaya kaysa mag-respond po tayo ng maayos, meaning mapag-isipan po natin yung mga sasabihin natin, kung paano tayo sasagot, kung anong lalabas sa bibig natin, ano nangyayari? Sumasabog na lang po tayo na parang dinamita. Bush! May pagsabog na ganyan. Bakit? Kasi nagre-react po tayo nang wala tayong pakundangan. Kung ganito po tayo palagi, ano pong mangyayari sa atin? Ang paligid po natin, ang atmosphere po ng paligid natin ay magiging atmosphere. Diba? Makikilala po tayo bilang taong laging galit. Kaya lahat po ng tao sa paligid natin parang they're walking on eggshells. Maingat silang, huwag ka masyadong malikot, magagalit yan. Huwag ka sumigaw, magagalit yan. Huwag mo sasabihin ito, magagalit yan. At talagang lahat po sila ay takot na lamang sa inyo. Minsan akala natin okay namang maging ganyan para may takot sila sa akin, para may paggalang sila sa akin. Pero yung takot pong ito ay may pang-judge. Ito po ay merong judgment sa inyo na hindi kayo nakikinig, na hindi po kayo merciful, na hindi po kayo gracious, at ayaw nating lumikha ng ganitong klaseng atmosphere. Kaya naman po kailangan nating pagsikapan na mapagtagumpayan po ang puot at galit sa atin pong damdamin. Paano po natin to gagawin? We must recalibrate, di ba? Tinuro po sa atin sa mga nakaraang linggo, ito po ay diffuse our anger. Idadissect natin at talagang sisikapin po natin, iwasan nating marating yung stage na yon na galit tayo. Sa paanong paraan po? Tatanungin natin yung ikalawang tanong na mahalaga. Diba? Sabi po sa Psalm 139 verse 24, See if there be any hurtful way in me, and lead me in the everlasting way. Ano pong ibig sabihin nito? Halos parang sinasabi po natin sa ating Panginoon, O Diyos, ano po ba ang gusto mong gawin ko? Ano po bang inuutos mo po sa akin upang mapagtagumpayan ko po ito? Ibig sabihin, lalapit po tayo muna sa Panginoon. Lilinawin po muna natin dapat sa Panginoon kung paano tayo magre-respond, kung paano tayo magsasalita, kung paano po tayo magre-reach out, kung paano po natin iilalim yung ating galit at paano natin ito papakawalan. Ito po ang ilan sa mga steps na makikita natin sa Ephesians chapter 4. Umpisahan natin sa verse 26. Ang unang tip po natin, don't let anger linger. Huwag mong hayaang magtagal ang galit sa puso mo. Yung iba po sa atin, parang ginagawa nating kisses yung galit. Nilalagyan pa natin ng bulak, baka manganak. Di ba? Hindi po ganun. Ang galit po dapat as soon as possible, matanggal po natin yan sa ating damdamin. Tingnan po niyo Ephesians 4 verse 26. Be angry and yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Memorize ko po ito kasi lumalaki po ako
Ang nanay ko laging sinasabi ito, do not let the sun go down on your anger. Kaya lagi po ang perception ko, ang lahat ng problema ay dapat naaayos within the day. Hindi pwedeng mag-overnight ang problema. Nung asawa na po ako. So, sa amin pong relasyon sa bahay, pag po kami ay magkaaway, pag po kami ay magkagalit, ako po ay namimilit talaga. Makulit na makulit ako, tanungin niyo pa po ang asawa ko. Talagang, kinukulit ko siya, babe, mag-usap na tayo. Babe, hindi pa nga ako okay. Hindi mag-usap tayo ngayon. Hindi pa nga ako okay. Wala tayong maaayos pag hindi dapat mag-usap tayo ngayon. Do not let the sun go down on your anger. Di ba? Pero anong ginagawa ko? Nakatingin ako sa galit niya. Hindi ako nakatingin doon sa nararamdaman ko. Kailangan ako muna ang lumaya para matuto akong magpakumbaba. At yung pagpapakumbaba po yun po ang magpapalaya sa inyo. Huwag nyo na pong patagalin. Huwag nyo na pong buruin. Di ba? Kailangan i-address nyo kaagad. Pangalawa, we should not give the devil a room or opportunity. Ephesians 4:27, do not give the devil an opportunity. Paano nga ba natin nabibigyan ng kakayanan yung kaaway na mag-control sa atin? Ayan po, kapag inaalagaan po natin yung, ito ang galit ko, ang cute-cute mo talaga, galit talaga ako. Gaalagaan pa kita, papakainin pa kita ng mga issue, papakainin pa kita ng mga ganitong ganyan. Hanggang lumalaki na po yung galit. At nabibigyan po natin ng opportunity yung kaaway na ma-take control tayo. Instead of us conquering anger, we are the ones being conquered by anger. We are the ones being conquered by the enemy. Mag-ingat po tayo dyan. Pangatlo, use words to build, not to destroy. Diba? Mahalaga po ang pananalita natin. Tingnan po ninyo sa Ephesians 4:29. Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment. Ibig sabihin, may kailangang sabihin sa bawat panahon so that it will give grace to those who hear. Ang gusto po natin ay ma-experience ng mga tao ang grasya. Ang gusto po nating ma-experience ng tao ay yung pagmamahal, pag-aaruga ng Panginoon. Kaya titignan po natin yung mga salitang lumalabas sa bibig natin. Dapat po, it will give grace to those who hear. Nako, ikaw talaga, alam mo, inis na inis ako sa'yo. Na umiinit ang ulo ko sa'yo, gusto ko nang basagin ang iyong ulo. Hindi naman po hindi po sa manner, no? Kahit naman po binago ko yung tono, masakit pa rin yung salita ko di ba? So iisipin po ninyong maigi. Dapat yung mga salitang lalabas sa bibig ko, they can build. Hindi po sila maninira. Hindi po sila mambabasag. Ikaapat, we have to rely on the Holy Spirit. Pagpatuloy po ninyo Ephesians chapter 4, sa verse 30 sabi dyan, do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Wag po natin talagang kakantingin ang Holy Spirit. Bakit? Bakit natin wag i-grieve ang Holy Spirit? Kailangan po nating magbigay galang. Kung tayo po ay mga templo ng Holy Spirit, we are the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit resides in us. Hindi po dapat tayo makitaan ng mga bagay na makakasakit sa Kanya. Presensya po ng Diyos yon sa ating buhay. Kaya dapat pipiliin nating maging maingat. Pipiliin po nating umasa na, Lord, hindi ko to kaya. Kung ako lang bilang tao, magwawala ako. Holy Spirit, take over. Holy Spirit, please take over. Ano po ang tip na usually sinasabi natin dito? Pray, 'di ba? Naalala niyo po ba yung pray? Yung pray is yung pause, tumigil ka muna. 'Di ba? Kunya magagalit ka na, tigil muna. Sandali lang, mamaya tayo mag-usap. Tigil ka. At habang nakapause ka, resist the first impulse or reaction. Pipigilan mo yung sarili mo. Resist the first impulse. And then you ask the Holy Spirit to empower you. Holy Spirit, please, in Jesus' name,
Ayoko pong magalit. In Jesus' name, bigyan niyo po ako ng grace. Bigyan niyo po ako ng kabutihang loob. And then you yield to the Spirit's leading and filling. Ibig sabihin, hindi ka gagawa ng aksyon hanggat alam mong ikaw pa rin ang may control sa puso mo, sa bibig mo, sa isip mo. And you have to surrender the control to the Holy Spirit. Ganyan po ang ating gagawin. We rely on the Holy Spirit. At higit sa lahat, ang pinakamagandang tip po ay makikita niyo sa verse 32. Sabi dito sa verse 32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Huwag po tayong magdamot, magpatawad. Minsan po gusto natin, hindi mo na kita patatawarin para matuto ka. Parang nasa teleserye naman po tayo. Diba? Huwag na po tayong magdamot. Huwag na po nating ipagdamot yung pagpapatawad. Ang bilin po sa atin, be kind to one another. Tender-hearted. Ibig sabihin talagang yung puso natin talagang in touch with others. Diba? At forgiving each other. Mauna na tayong magpatawad. Bago pa man sila humingi ng tawad, unahan na natin. Patawarin natin sila para pag lumapit sila sa atin at humingi ng tawad, alam mo, pinili kong patawarin na kita bago ka pa man lumapit sa akin. Goods na tayo, peace na tayo. Ganun po dapat, di ba? Forgive as you've been forgiven. Bakit po kakayanin nating magpatawad? Kasi tayo po ay mga taong pinatawad din. Diba? Tayo po ay mga taong binigyan ng kalayaan. Ng pagpapatawad ng Panginoon nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Pinatawad po niya ang ating mga kasalanan. Ang dami po nating kasalanan. Kung gusto niyo po, isipin niyo yung mga kasalanan niyo sa buong tanang buhay ninyo. At lahat yon pinatawad ng Panginoon. Magtatanong ka, bakit ako? Bakit ako hindi ako magpatawad? Diba? Kinain lang po yung huling pandesal. Okay? Kinain lang po yung huling hotdog o di kaya yung huling tuyo o galunggong o hindi natapat sa inyo yung electric pan o hindi po nakapagbayad ng Meralco o hindi nakapagbayad ng bill. Patawarin po na ninyo kaagad. Huwag niyo pong sayangin yung damdamin. Huwag niyo pong sayangin yung galit, yung itong mga problemang ito. Mag-i-increase ng mag-i-increase yan. Piliin niyo na pong magpatawad kaagad. Ngayon po, nasa huling punto na tayo. Ito po ay yung recognize. Pagkatapos po niyong intindihin at gawin lahat ng bagay na minention ko, kailangan niyo pa rin pong i-recognize na ang Panginoon lamang ang siya talagang masusunod. At ang Panginoon po ay in control. Diba? Kaya kahit na galit po kayo sa isang bagay, for example po sa gobyerno, ayan, lahat po tayo galit. Ang dami nating reklamo. Pero may mga tao po na hindi galit sa gobyerno. Kanino po sila galit? Galit po sila dun sa mga taong galit sa gobyerno. So, lahat ng tao sa Facebook, lahat ng tao sa social media, nag-aaway-away. Nalilimutan nating lahat. Di ba? Na kung sino mang nakaupo, kung sino mang may kapangyarihan, kung ano mang kulay ang nakataas, kung ano mang watawat ang nakataas, Diyos pa rin ang masusunod. Because God is sovereign. Tingnan po ninyo ang huling kwentong ibabahagi ko sa inyo, ang kwento ni David. Sabi po sa 2 Samuel chapter 16 verses 5, simula po tayo verse 5, when King David came to Bahurim, behold, there came out from there a man of the family of the house of Saul whose name was Shimei. Si Shimei po ay anak ni Gera. He came out cursing continually as he came. Diba? Naglalakad po ito si Haring David, lumabas po si Shimei at nagwawala. Ano pong sinasabi? He threw stones to David, at David, and at all the servants of the king David. And all the people, and all the mighty men were at his right hand and at his left. So, ibig sabihin, protektado na po si David. Papaligiran po siya ng kanyang army. Pinagbababato po sila nito ni Shimei. At kung ano-ano pong lumalabas sa bibig ni Shimei. Ano po ang sinasabi ni Shimei? Sabi po sa verse 7, ganito, Get out! Get out!
Lumayas ka dito! Lumayas ka dito! You man of bloodshed! Wala kang kwentang tao talagang marami ka ng pinatay. Lumayas ka dito! And worthless fellow. Talaga naman, yun ang sinabi niya kay Haring David. Wala kang silbi. Mamamatay tao ka. Nakakahiya ka. Ito ka. The Lord has returned upon you all the bloodshed of the house of Saul. Kasi nga po, siya po ay kakampi ng pamilya ni Saul. Sabi niya, lahat ng ginawa mo kay Haring Saul, kahit hindi naman po si David ang pumatay kay Haring Saul. Lahat ng mga ginawa mo yan, babalik sa'yo yan. Maghihiganti ang Diyos sa'yo. Kawawa ka, in whose place you have reigned. And the Lord has given the kingdom into the hand of your son, Absalom. Yan, napapala mo, David. Kala mo malakas ka. Ayan, kukunin na ngayon ng anak mo yung kingdom mo. Behold, you are taken in your own evil, for you are a man of bloodshed. Wala ka talagang kwenta. Mamamatay tao ka, papalitan ka na ni God. Ganun. Bilang hari po, at si Haring David ay emosyonal. Di ba? Ano po sa palagay ninyo ang magiging reaksyon ni Haring David? Susulat ba siya ulit ng psalm? At sasabihin po niya ulit na naghihirap ako, Panginoon, tulungan mo ako, nilalait ako. Ano po ang naging reaksyon ni David dito? Sabi nung kanyang alalay na si Abishai, why should this dead dog curse my Lord, my King? Mahal na hari, bakit pumapayag kayong labastanganin kayo ng hampas lupang ito? Ipahintulot po ninyong tagpasin ko na ang kanyang ulo. Ganong katindi. Si Abishai, pupugutan na niya ng ulo si Shimei. Ano pong sinabi ng hari? Ang sabi po ni David, huwag kayong makialam. Kung iniutos ni Yahweh kay Shimei na sumpain ako, sinong may karapatang sumaway sa kanya? At nagpatuloy po siya sa verse 11, verse 12. Kung ang anak ko mismo, si Absalom, kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi na nga katakataka ang ginagawa ng Benjaminitang ito, this Benjamite. Hindi na ito nakatakataka. Hayaan niyo siyang magmura. Hayaan niyo siyang sumpain ako. Inutusan siya ni Yahweh na gawin ito. Baka naman kahabagan ako ni Yahweh sa kalagayan kong ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. Ano pong ibig sabihin nito? Sinuko po ni David ang pangyayaring ito sa Panginoon. Sinabi niya na higit sa kanyang nararamdaman, ang Diyos po ay nakaupo pa rin sa kanyang trono. At ang Diyos pa rin po ang nasusunod. Kaya sinasabi ni David, kakapit na lang ako sa grasya ng Panginoon. Kung kahabagan ako ni God, kung maawa sa akin si God, then praise God. Pero kung pagbigyan niya itong mga sumpa na binabato sa akin, bilang Diyos, gagalangin ko ang kanyang desisyon. Sana may ganun tayo, no? Sana may ganun po tayong opportunity na, Lord, you know, whatever happens, you are still God. Lord, you know, whatever happens, magbago man po itong taong to o hindi siya magbago, whatever happens, Lord, I really pray. Please, Lord, allow me to understand. Hayaan po ninyong maintindihan ko na kayo ay Diyos at ako'y tao. You are the potter and I am the clay. Sabi po sa Biblia, di ba? Kaya higit sa lahat, kahit anong dumating na pagsubok sa akin, Panginoon, lahat ng pagsubok na yan, ifo-form nila ako to be someone that you want me to be. Kaya sumusuko ako sa inyo. Yun po ang pagkilala, pag-recognize sa soberanya ng ating Panginoon. Yun po ang magandang experience na nakita ni David dito sa sitwasyong ito. Mayroon pong kwento akong ibabahagi sa inyo, pero pinakamagandang magkwento po nito ay ang akin pong asawa. Pakinggan po natin, kapatid nating si Claire De Vera. Magandang hapon o magandang gabi po sa inyong lahat. Magagalitin po ako, bata pa lang ako.
bilang bata, tuwing hindi ko po nakukuha ang gusto ko, magwawala po ako sa nanay ko. Hindi po ako titigil sa kakasigaw. And I would even go to the extreme by pulling her hair and throwing things, tulad po ng wooden chair sa kasamahan po namin, pag nagbabanta po siyang magsumbong sa aking nanay. Kinasal po ako kay Paul noong January netong taon. Ika nga nila, ang unang taon ang pinakamatamis sa lahat, aka honeymoon stage of marriage. Totoo po, it's been a wonderful journey with my husband. Ngunit itong toxic trait na tinatawag nating anger found its way to creep into our marriage because I haven't really dealt with it early on. Just recently, napapadalas po ang aming away. Sa dami ng responsibilidad at trabaho na ginagawa naming mag-asawa, palagi ho akong pagod. At sa pagod ko, nagbabago po ang tono ng aking boses. Tumataas, lumalakas, at nakakasakit po ito sa damdamin ng aking asawa. I found myself unguarded, definitely not spirit-filled, and this was the formula to disaster. Nakahanap ng loophole si Satan at ginamit niya ang aking galit to divide us and distract us from our purpose and mission to serve the Lord as one. Nakikinig ho ako sa mga kasinungalingan ng kaaway. Dinidibdib ko ang mga bulong niya na parang nagiging katotohanan na. And the more I believed the lies, the more it made me angry. And just like that, I was back to my old abusive ways. Sa isang away po naming mag-asawa, matindi po ang pagsisigawan namin. At maya-maya nagliliparan na po ang mga kagamitan namin sa bahay. Nag-jiu-jitsu pa po kaming mag-asawa. Di po namin inakalang magaling pala kami sa martial arts. Nakakatawa po pakinggan, di ba? Pero kung titignan niyo po ang dahilan, napakababaw po ng mga rason. The fights are common and normal, but oftentimes they're unnecessary. Pwede pong iwasan at hindi pagdaanan. My response to anger did not do us any good. In fact, ang paghawak ko po sa aking galit was Satan's free pass to use me. Sabi po sa Ephesians 4:26-27. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. And sadly, I was doing the exact opposite of what God wants me to do as a wife. At iyon po ay protektahan at alagaan namin ang aming relasyong mag-asawa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil tinulungan niya kami makita ang toxic trait ngayon pa lamang. This allowed me to once and for all face this sin head on. Paano po? I had to sit down, process things with the Lord, recalibrate and check my heart to distinguish the root cause of my anger. Ang dahilan po ay napakasimple, selfishness and pride. Ibinukas ng Panginoon ang aking mga mata upang makita ko ang masamang epekto ng aking masakit na pananalita. Ang nakakalungkot po ay nasusugatan po natin ang damdamin ng mga taong nasa paligid natin whenever we give in to this toxic trait. At kung hindi po natin maitatama, this will eventually destroy our relationships. James 1:19-20 says, "Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos." This verse spoke straight to my heart dahil nirebuke po talaga ako ng Panginoon. I realized that in my anger, I was grieving His Spirit, purposefully not respecting His presence in our midst whenever I would start a fight. Nagpapasalamat rin po ako dahil ang asawa ko po ay very loving and forgiving. Napaka-gracious talaga dahil He killed me with His kindness. The way He modeled Christ-likeness won me over. At ito po
ay mas lalo pang nagbigay sa akin ng desire to surrender ito pong unhealthy habit of anger to the Lord. Kung katulad ko po ay nahihirapan rin po kayong baguhin itong mga toxic traits natin. Mga kapatid, nanalo na ang ating Panginoon. Jesus is victorious. We have the choice to put an end to our anger. Gustuhin po natin ng buong puso. Isurrender po natin ang galit natin. Leave it at the foot of the cross and let God do the transforming and renewing of your heart as we submit to the power of the Holy Spirit. Maraming salamat po. May God be glorified. Amen and amen. To God be the glory. Mahal na mahal kita. Naku, salamat sa mga sinabi mong mabubuting bagay. Alam niyo po mga kapatid, hindi po ako palaging mabait. Di ba? Ako po ay sumasabog din paminsan-minsan, kaya po talagang naninikluhod kaming dalawang mag-asawa sa Panginoon. Sabi namin, as for me and my house, we will serve the Lord. So dapat Panginoon kayong masusunod. Kayo ang susundin namin at hindi damdamin namin, hindi feelings namin, hindi opinion namin. Kayo, Panginoon ang Diyos. Sana ganyan din po kayo sa inyong mga tahanan. At kung kayo po ay nagkamali, nagkaaway, nagkaroon ng iringan, tapusin nyo na po yan ngayon at palayaan nyo na po ang inyong mga puso. Babalikan po natin ang ating memory verse for this week at ang ating main verse para sa mensaheng ito. Sabi po dito, "This you know, my beloved brethren, but everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. For the anger of man does not achieve the righteousness of God." Kahit anong galit na meron tayo, kahit anong galit na maramdaman natin, actually, hindi natin maaabot yung righteousness, yung katapatan, yung kabanalan ng Panginoon. Kaya bakit tayo tatakbo sa galit? Bakit galit ang magiging solusyon natin? Instead of anger, let's be quick to hear. Let's be quick to listen. Makinig tayo, pakinggan natin sa nanggagaling ang iba. Slow to speak. Magpigil tayo ng ating mga sarili. Bago pa man may lumabas na masamang salita, di ba? Pigilan at baguhin. Kasi pag pinigilan po, inipon nyo yung masasamang salita. Naku, mabaho po ang lalabas dyan. At alam nyo na po kung saan yan pwedeng lumabas. At dapat slow to anger din po tayo. Diba? Huwag po tayong agad-agad nagagalit. Tingnan po muna natin ng sitwasyon. Tingnan natin, Lord, paano po natin maiaangat ang pangalan mo sa sitwasyong ito? Tulungan niyo po ako. At sana po ganyan ang pagsuko natin. Bago tayo matapos, sinabi ko sa inyo na ang Diyos natin ay nagagalit din. At yung galit na yun ng Panginoon ay galit laban sa kasalanan, laban sa mga taong hindi gumagawa ng mga banal na bagay, laban po sa ating mga may problema pagdating sa kasalanan. Hindi lamang sa galit, pero sa marami pang iba't ibang emosyon, iba't ibang bagay na ginagawa natin na kasalanan sa mata ng Panginoon. Pero sinabi ko rin po sa inyo na mahaba ang kanyang pasensya. At alam niyo po ba ang ginawa ng Panginoong Diyos? Ayon po sa 1 John 4 verse 10, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Yung salita pong yun sa Ingles ay propitiation for our sins. Ito ay kabayaran para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin yung galit po ng Panginoon, yung poot po ng Panginoon laban sa kasalanan ay nasatisfy sa paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Totoo po na ang ating Diyos ay banal. Totoo po na kailangang parusahan ng Diyos ang kasalanan. Totoo pong galit ang Diyos sa kasalanan. At ang ating Panginoong Hesus po, ang sumalo ng galit na yon na para sana sa mga kasalanan natin.
Kaya kung tayo po ay nag-iisip, gusto nating magbago, gusto nating mag-uumpisang muli, ito po ang encouragement ko sa inyo. Galit man yan, o anuman klaseng emosyon ang lumalason sa iyong puso, ngayong araw na ito, sa pagsuko mo sa Diyos, sa pagsabi mong, Panginoon, sinusuko ko po ang nararamdaman ko sa inyo. Take over. Lord God, I surrender, please take over. Sa pagtingin mo sa Kanya bilang iyong Diyos at tagapagligtas, lumalaya ka sa kapit ng kaaway, sa kapit ng galit, sa kapit ng puot, at kaya niyang baguhin ang nilalaman ng puso mo. Tayo po ay magdasal. Panginoong Diyos, dinideklara po namin na kayo ay Diyos sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Panginoon, kayo po ang nananatiling Diyos, nag-iisang Diyos na natatangi dahil po sa inyong pasensya, dahil po sa inyong pagmamahal, kabanalan at katapatan. Pinupuri namin kayo, Panginoon. At alam po namin na kami po ay may struggle pagdating sa galit, pagdating sa aming mga emosyon. Pero kayo po ay Diyos, Panginoon. Kayo po ay may control sa aming mga damdamin. Isinusuko po namin sa inyo ang aming puso, ang aming isipan. Baguhin mo po kami mula sa aming panloob na katauhan hanggang sa aming panlabas. Panginoon, bigyang laya mo kami sa mga kasalanang bumibihag po sa amin. Hugasan mo po kami ng inyong banal na dugo. Panginoong Hesukristo, dinideklara po namin na kayo ang aming Diyos at tagapagligtas. At dahil po sa ginawa ninyo sa krus, sa pagkamatay po ninyo, binayaran po ninyo ang presyong hinihingi para po matubos kami sa aming mga kasalanan. At hindi kayo nanatiling patay, Panginoon. Pagkus na buhay pa kayo upang ipakita sa amin na may pagkakataong kaming muling mabuhay ng mas matino, ng mas malinis, ng mas banal. Gamit po ang kapangyarihang taglay namin na nanggagaling sa inyong pangako. Gabayan niyo po kami, O Diyos, at palayain kami sa aming mga kasalanan. Isinusuko po namin ang aming buhay, ang aming mga desisyon, ang aming damdamin at emosyon sa iyo, Panginoon. In Jesus' name we pray, and all of God's people say, Amen and Amen. Nawa po ay naging pagpapala ang mensaheng ito sa inyo. Kung na-bless po talaga kayo dito sa message natin, inaanyayahan po namin kayo. I-chat nyo po kami. Meron po kaming chat links dito na nakikita nyo on screen na pwede po kayong makipag-usap sa aming mga counselors at matulungan po kayong mabigyan ng liwanag para po patuloy nyong mapagtagumpayan hindi lamang ang galit, kundi ang iba't iba pang mga emosyon. Inaanyayahan din po namin kayo na panoorin ang iba't iba pa pong mga mensahe tungkol sa life detox. Sa series po namin ito na mapapanood nyo sa aming YouTube page. At meron din po tayong discussion questions. Ang discussion questions po natin, makikita nyo pagkatapos po ng ating fast track. Pagpalain po ng Diyos sa inyong linggo at sana po lahat tayo makita ng mga tao sa paligid natin bilang mga representatives ng Panginoong Hesukristo. Ang kabutihan po niya ay manalaytay sa inyo, mga kapatid. God bless you all. Mga kapatid, sa pananampalataya, ito po ang inyong mga discussion questions para mapag-usapan po ninyo ang mensaheng narinig ninyo ngayon. Ang una po nating discussion question: magbahagi po kayo ng halimbawa ng oras kung saan o panahon na kayo ay nagalit at talagang pinagsisihan po ninyo yung pagkawala ng galit na yon. What did it reveal about the root cause of your anger? Saan nga po ba nanggagaling yung galit mo nung araw na yon? Bahagi nyo po yan. Ang ikalawang tanong: which of the biblical ways of diffusing anger is most helpful to you and why? Ano po ba dun sa mga ways na yun, 5 ways na yun na sinabi po natin sa mensahe, ang talagang pinaka nakakatulong sa inyo at bakit? At ikatlong tanong po natin, how can you improve at depending on God's sovereignty in times when you are tempted to be angry? Paano ho ba dapat kayo
Paano nyo po mas mapapabuti at mas mapapalalim po ang inyong dependence sa Panginoon, ang inyong pagtitiwala sa Panginoon, kahit dun sa mga panahon na kayo po ay nahihimok ng magalit. Paano po kayo makakalaya dyan? Pag-usapan po ninyo yan at sana po pagpalain ng Diyos ang inyong pag-uusap. Muli po, Paul De Vera, God bless mga kapatid. Good day, CCF family! Ako po si Mel Santos, kasama natin ngayon si Paul De Vera para sa Sunday Fast Track. Brother Paul, para sa aming unang katanungan. Nasabi sa iyong mensahe na ang Diyos ay galit sa kasalanan. Sa kabilang banda, okay lang bang na tayong mga tao ay magalit at ipaalam ito sa mga taong nagkasala sa atin? Pastor Mel, okay na okay po. Nasabihin natin ito sa iba, no? Lalo na po pag tayo nagagalit sa ginawa nila, sabihin natin ng maayos. Pero ito po ang paalala ko. Bago po natin sabihin, bago po natin i-express yung ating nararamdaman, ang paalala ko po sa ating mga kapatid ito, dapat po pinag-iisipan natin yung bawat salitang lalabas sa ating bibig. Kasi hindi na po natin yun mababawi. So kung pwede po natin i-apply yung sandwich method, di ba? Ang tawag po dito ay rebuking. Kapag po lalo na kapag may galit kayo sa kasalanan, lapitan nyo yung isang taong nagkakasala o sa palagay nyo gumagawa ng mali. Sabihin po ninyo ito ng maayos at ipaliwanag na nanggagaling kayo sa kabutihang loob na ayaw po ninyong mapahamak sila o mas ayaw po ninyong patuloy nilang gawin itong mga bagay na nakakasakit po sa damdamin ng ating Diyos. So tulungan nyo po sila. Sabihin nyo ito ng maayos sa kanila, i-express po ninyo kung bakit kayo tumutulong, ano yung gusto nyong i-correct, at pagdasal nyo po sila na alam nyo magtatagumpay sila sa tulong ng ating Panginoon. Tandaan nyo po ito, pag tayo po ay nagko-correct, pag tayo po ay nagre-rebuke, at pag tayo po ay nagsasabi ng mga kamalian ng iba, unahin po nating sumilip muna sa salamin. Kasi kung tayo po ay may kamalian din at tayo po ay nagsuway sa kanila, wala pong silbi yung mga lalabas sa bibig natin dahil ang sasagot nila, bakit ikaw? Ganito ka rin. Diba? So, tandaan po niyo yon. Ayusin po muna natin ang ating mga sarili, silipin natin kung gagaling tayo sa tama at i-represent natin ang ating Panginoon ng maayos sa gagawin nating ito. Salamat, Paul. Ang susunod na katanungan, may iba't ibang uri ng galit or anger. Isa dito ay ang tinatawag na passive anger para sa mga non-confrontational na tao. Madalas, ang passive anger ay hindi nai-express at walang signs of aggression. Maituturing pa din ba itong toxic emotion? Yes na yes. Brother Mel, totoo po yan. Bakit? Kasi po, ang passive anger ay naiipon sa loob. Diba? Hindi mo nga ito nalalabas, pero naka-aapekto ito sa sarili mo. Hindi kayo nagbubulyaw sa kung kani-kanino, pero nag-iiba rin po ang inyong relasyon sa ibang tao. Kaya nga po sinasabi sa Biblia na anger sits at the bosom of fools. Ibig sabihin, medyo kalokohan po na mag-alaga ng galit. Kaya yung passive anger po, paano ba ine-express itong passive anger? Ayaw mong sabihin yung masasakit na salita, kaya idadaan mo na lang sa pagdadabog. Idadaan mo na lang sa hindi mo pagsisilbihan ng maayos yung iyong asawa o iyong nanay o tatay o kapatid. Diba? At itong mga bagay na to, ang pinapakita po nito, ay wala si Hesukristo sa inyong puso. Hindi siya ang may control sa inyo. 'Di ba? At kaya po nagbibigay kayo ng room sa enemy. Pinaalalahanan po tayo ng verse natin ngayon, 'di ba? Do not give the devil an opportunity. And those who have passive anger, kayo po ang may pinakamalaking
oportunidad na binibigay sa kaaway. Kaya bantayan nyo po itong maigi. Hindi po ito, hindi ko kayo pinapansin yung sakit na nararamdaman ninyo. Hindi po ito, hindi ko naiintindihan yung pinagdadaanan o yung dahilan ninyo. Naiintindihan po natin yan. Pero ang ibilin ko po sa inyo, iproseso natin with the Lord. Iiyak natin with the Lord, ilapit natin with the Lord, itaas natin sa Panginoon. Para ang atin pong reaksyon, para ang atin pong pakikitungo sa iba, ay mas matino, mas malinis, at alam nating sumusunod tayo sa tama. Sa aming susunod na tanong, ano ang dapat gawin o tamang response kung ang isang tao ay humingi na ng tawad, ngunit hindi naman natugunan o pinansin ang kanyang pagpapakumbaba? Totoo po, minsan nagpakapakumbaba tayo, minsan tayo na po ang nag-a-admit, di ba? Minsan tayo na po ang nagsosorry at umaamin. At pag hindi po ito binigay sa atin, ito po ang tatandaan ninyo. Malinis po dapat ang ating puso sa harap ng Panginoon. Kung malinis po ang ating konsensya sa Kanya, ibig sabihin inihingi na natin ng tawad sa Kanya at inaayos na natin yung ating puso, mayroon tayong peace, mayroon tayong comfort. Nakakayanin nating hintayin na mag-react ng tama yung taong hinihinga natin ng tawad. Dahil alam natin, secure tayo na nalinis na, napatawad na, at napalaya na tayo ng Panginoon. Kaya ngayon, ang tungkulin mo, habang hinihintay mong patawarin ka, ipagdasal mo siyang maigi. Huwag mo